I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. And hello Universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Nako, umurong ang bitlog ni Pulong. Bakit kanyo? Diba, sabi ni Congressman na Tenyo, mga kababayan, ni-request niya na iimbestigahin si Pulong Duterte doon sa mismo ICI yun, no? 'Di ba? Kasi sabi po dito niya, ulit, sabi niya diyan, Duterte remarks come a day after Tenyo personally submitted a letter of request to the ICI at its headquarters in Taguig that called for approved into 80 contracts which they have red flag for alleged irregularities. Prior to the ICI has already invited Duterte to appear before them as a resource person in their scheduled hearing this week. O diba? Kaya galit na galit yan si Pulongges eh. So ibig sabihin mga kababayan, nakarapat dapat din na maimbestigahan yung mga proyekto na yan na sinasabi 80 contracts. Pero may red flag. Grabe plus doon sa 51 billion. OM goes. Nako mga bes. Medyo tagilid dito si Pulong. Bakit kanyo? Once na maimbestigahan yung 80 contracts na yan, kasi nga may red flag. For alleged irregularities, no mga bes. For sure, mauungkat yung issue laban sa kanya tungkol dito sa 51 billion na yan, no? Na kung saan napunta. Dapat yan may resibo para kumpleto baga. Kung talagang napunta yan sa tamang tamang proyekto, ika nga. Alam nyo guys, no, pag ang isang tao maimbestigahan, lalo na pag sa korte, alam nyo ba mauungkat lahat yung mga issue laban sa kanya. Like for example, yung issue na 6 point something billion na yung container na nahulihan ng nung kontrabando na nakalagay sa container, di ba nakapasok yan? Nakapasok yung guys sa Bureau of Customs. Sino ba ang Bureau of Customs ng panahon na yun? Si Paildon ba? Correct me if I'm wrong. Di ba? Di ba nakalagay yan yung kontrabando yan sa loob ng container? Pinasok yan dito sa bansa na sinabi ni Mr. Tagoba dawit si Pulong tsaka si Hans Carpio yung asawa ni Sara Garutay. Di ba? Ang ibig ko sabihin, pag sa korte kasi, 'di ba, mauungkat yung mga yung mga issue na laban sa iyo, no? So, correct me if I'm wrong guys kung tama ako. So, dahil dito mga bes, umurong yata ang bitlog ni Pulong. Bakit kanyo? Ito, basahin ko sa inyo. Sabi dito mga kababayan ng DCMM Teleradyo, ayan, just in, hindi haharap si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte sa pagdinig ng ICI sa flood control scam. Sa kanyang tugon sa imbitasyon ng komisyon, iginiit ni Representative Duterte na walang katotohanan at legal na basihan ang imbitasyon. Wow! Bakit paano mo sabihin na walang legal na basihan? What if mayroong basihan? Natural, dapat haharap ka. Alam niyo mga kababayan, dapat nakatutok talaga dito ang ating ang ating mga investigador na para imbestigahan dito si Pulong Duterte. Kasi kung pabayaan nyo lang na ganito, na masunod yung gusto nila, hindi sila pupunta, okay lang sa mga sa pamahalaan, pagbigyan na lang siya kasi hindi siya pupunta, ganun, di ba? So kailangan ipupursige na pupunta yan. Kailangan batas is batas. Huwag niyong hayaan na sila po ang mangingibabaw. Nakala mo untouchable sila. No. Ay naku, hindi pwede po yung ganyan. Ako si Congressman Sandro nga humarap sa ICI Kahit sabihin mo hersey yung bintang sa kanya. Grabe, antindi nyo samantalang ito mula panahon ni Papa niya, lumabas na yung 51 billion na yan. Ayan, nag-imbestiga sa Lazada, nakita 80 contracts. Red flag. So ibig sabihin may mikos-mikos na nangyayari. Di ba? Sabi niya dito
binigyan diin ng kongresista na dapat agad imbestigahan sina. Oh, you see? Ibabaling mo kay Pangulong Marcos Jr. My goodness. Kung mayroon kayong ebidensya, ipakita nyo. Oh, sa pamilya nito at si dating House Speaker. Oh, lahat sabi sa inyo eh. Diyan sila magaling. 'Di ba? Takrot sila, takrot. May tinatago talaga. Si Congressman Sandro umarap na sa ICI eh. Paano 'yan? Pulong Duterte. Si Congressman Sandro umarap na sa ICI. Ito po yung mga utak ng mga yung mga leftist talaga, yung mga komunistang sindikato na triad, ganyan klase, 'di ba? Samantalang itong mga paratang ni Saldico, sino po ang nasa likod ni Saldico, 'di ba? Ako, masasabi ko siguro yung mga taong gustong papabagsakin ng pangulo na sinasabi BBM resign. 'Di ba? Ginawa na nila 'yan nang sa ganon magkakaroon ng yung pangbaliktad ang dating, 'di ba, mga kababayan? Tulad yan, ginagawa niya. Sasabihin, bakit ako ang imbestigahin? Bakit hindi yung pamilya na yan? Ganito, gano'n. Sus, Maria Josep. Grabe, ang tindi. Magaling sila mag-twist ng istorya, mga beswa. Di ba? Bakit daw hindi si Pangulong Marcos Jr. ang imbestigahin? Si dating House Speaker Romualdez, idinawat ni Saldico. Di ba? Ayan. Kasi may tinatago siya. Ito, walang sinasanto dito. Kasi si dating Speaker Martin, mga kababayan, humarap na sa ICI eh. Si Pangulong Marcos Jr. walang problema. Anytime. Nandoon lang naman daw siya. Siya hindi nagtatago. Yan ang sabi ng Pangulo. Bakit si Saldico nagtatago? Di ba? Ito, may tinatago ito. Takot na takot ito. Dapat ang pahamalaan pupursigihin na imbestigahin itong taong ito. Lalo na yung mga pera na bilyon-bilyon na yan. So yun, mga bes, ano po ang masasabi nyo dito? Di ba? Ganun sila kayabang. Akala mo kung sino sila. Tingnan yung mga nagko-comment. Sabi dito, duwag din. Ganyan talaga pag guilty. Mga bes, if you have nothing to hide, then you have nothing to fear. Just go and explain yourself. 'Di ba? In front of so many people in the public or madlang people. So, dalawa na Barbie sa pamilya Dutae. Mga duwag talaga. Ang hindi pagdalo ni Congressman ay para na ring nag-wave ng kanyang karapatan ng ebidensya at mga tuwiran na wala siyang kasalanan sa aligasyon laban sa kanya. Kaya sa palagay ko, mas okay kung haharapin niya ang investigasyon kung sadyang alam niyang wala siyang involvement sa anomalya. Yes, importante talaga yan. 'Di ba? Hindi ka pwedeng hindi maghindi eh. Batas na po ang mag-uutos kung nagmamatigas ka pa. Siyempre mga best, 'di ba? Pag namamatigas ka, well, ano pa ang dapat gawin? Siyempre, baka korte na magsasabi na he should attend the hearing. Why not? 'Di ba? Dahil kung hindi, maaring mayroong yan. Hindi ko alam kung anong susunod, 'di ba? Delikado yung ganun. Kasi kailangan humarap ka. Hindi mo pwedeng tanggihan ng batas, guys. Alarms na na wala ng tapang pag dokumento ang pag-usapan. Tama. Pero pag nagbibintang sa Pangulo, ang lakas loob nila. Ang tatapang nila kung makapagsalita. Akala mo kung mga sino. Akala mo silang may-ari ng Pilipinas. Ngayon, pagdating sa investigasyon, ayun, takot. So, ito po ang isa sa mga dahilan, mga kababayan. Ito po ang isa sa mga dahilan why kung bakit nila gustong pabagsakin ng Pangulo. Palagi natin sinasabi niyan, Avenue. Kayo nanonood, mga bes. Alam nyo yan. Bakit gusto nila na pabagsakin ng Pangulo? Because of this, di ba? It's simple. Common sense nga. Yun na yun. Klarong-klaro talaga. Di ba? Nawala ng tapang talaga yan si Pulong Duterte. Investigasyon rin naman na Migo. Ayaw po ipaklaro atong pagkaputig itlog. Bisaya baya taisog taba. Ibig sabihin, yes. Di ba? No need to atras. Kasi ipakita mo na matapang ka sa Bisaya, di ba? Ipakita mo na puti yung itlog mo, sabi. Sabi niya dito, di ba? Paglaban mo sa Bisaya.
Well, I'm not saying all Bisaya is matapang, but some Bisaya are, you know, are matatakutin. Siyempre, hindi naman lahat na matapang. No, hindi naman ganoon, di ba? Ibig sabihin, everybody, every tribe or language that we had, no, some of them are are matapang, some of them are not, because they don't like a trouble or they don't like fighting, you know, guys, 'di ba? Kung if you really are professional as a congressman, why not, 'di ba? Magpunta ka at explain mo, 'di ba, yung sarili mo, para nang sa ganun, para maniwala ang taong bayan na you are very malinis, you are not kawatan. Mga kababayan, anong palagay nyo dito? You see? Wala silang galang sa batas. No. Because they think of themselves, they are above the law. Even his father, mga kababayan, that time, na presidente siya, very kontrolado yung ginawa niya yung panahon na yun. That's why marami po ang namatay sa sa war on drugs ni dating Pangulong Digong. Kasi kontrolado nila talaga. Grabe, as in. Ewan ko lang, guys, kung tama talaga yung sinasabi ni Asierto at saka ni Mr. Las Cañas. Napakadelikado itong papa nila. Well, alam nyo, pag batas ang kumikilos, walang dangerous. Pag nagkasala ka, sigurado yan, makukulong ka. 'Di ba? Buti pa si Congressman Sandro, kahit sabi mo bintang-bintang lang ang ginawa sa kanya, pero still pa din ang ginawa niya, guys. Pumunta sa ICI. Why? Ito, tingnan nyo to. Truth, the whole truth, and nothing but the truth in this proceeding. And therefore, please note that this hearing will be recorded both on audio and video. By proceeding, you understand that anything and everything that you say here can and could be used as evidence by this Commission in the pursuit of its functions under Executive Order 94, which includes the use of the recording, transcript, affidavits, and document in this hearing as evidence in any court or legal proceeding. Do you consent to the recording? Yes, sir, I do consent to the recording. Do you also consent that we live stream this hearing or subsequently air it on a later date on television and other forms of mass media, including social media, in accordance with the ICI live streaming guidelines? With regards to that, sir, I'd like to defer to my counsel. For the record, good counsel, can you please state your name and your position? Good counsel, may I request, or maybe may I ask for the grounds why you request for an executive session? Your Honors, we have written earlier to formally request for an executive session because our client here has already submitted himself voluntarily. He would like to share as much information as he can, as candidly as possible. And more importantly, there may be critical information that may be elicited from his testimony, which may jeopardize or compromise further investigation of this commission. So for that reason, we again request that for an executive session for Congressman Marcos. Sir, do you consent to distribute copies of your sworn affidavits and other exhibits to the public and other forms of mass media, including social media? Yes, sir, I consent. Do you confirm that you submitted to the Commission a letter requesting for an executive session? Yes, sir, we do. Do you consent that the Commission may share this letter request to the public and other forms of mass media? Yes, sir. You may now be seated. Thank you. Ayun, dito nyo makikita yung totoong matapang. Kahit sabi mo pagbibintang lang ginagawa ng mga kalaban nila. Pero still pa din, inoffer niya yung sarili niya para humarap sa ICI. Yan ang totoong may pusong malinis. Kumpara mo kay Pulong Duterte, ay sus, Maria Joseph, ang daming alibay. Ganun talaga yun pag maraming tinatago. Yan I know, Congressman Marcos, talagang magaling ito mag-explain, guys. At ito, hindi basta-basta ito. Laging may resibo yan. Hindi nyo kayang pabagsakin yung pamilya na yan, maniwala kayo sa akin. Lahat yan, malinis ang kanilang pagkatao. Kasi, ito lang real talk po tayo. Uulitin ko na naman, ang Marcos, dumaan na po yan sa paghuhusga ng taong bayan. Before, kaya iningatan nila ang mga yan.
'Di ba? Ibig sabihin, ingatan nila yung apelyido na yan. Ngayon pa ba? Na minahal sila ng taong bayan? Tapos ngayon gumawa silang kalokohan? No! Mali yun. Ang ano lang, ang gumagawa lang ng istorya ay laban sa kanila, paninira laban sa kanila. Yan yung mga DDS at saka yung mga anti-Marcos. Sila. Dalawang grupo yan eh. Dilaw at saka si DDS. But some Dilaw are supporting the Marcos. Totoo yun. O diba? At least yan. Mayag balls. Si Pulong Duterte. Wala. Ay nako, ewan ko. Pero pag sa clubhouse, bilis ni Pulong Duterte. Nanunutok pa lang ng bugaw yun. Mabilis siya doon. Pero pagdating sa ICI, nako, umurong yung bayag. Di ba? Pero pagdating sa ICI, umurong yung bitlog. Puti yung bitlog, sabi ng mama. Intro lang po yan. Pinakita ko lang po sa inyo kasi nagkaroon po ng executive section. Baka maraming mababanggit na mga tao na mas kilala. Kaya hindi natin alam, mga bes, kung bakit ganun, no? So, actually nga, sabi nga ng ICI, ayaw nila talaga sa live streaming. Pagkaroon ng live streaming. Kailangan, no? Walang live streaming. Yung parang same lang din sa kung paano ang paglilitis sa korte, di ba? So, yun, mga bes. Dito tayo bumilib sa batang ito. Batang congressman na ito. Kasi walang pag-alinlangan. Humarap talaga. Pinagbigyan ng kanyang hiling na imbestigahan ng sarili. Even the former Speaker Martin. Ganun din ang ginawa. May mga Duterte ba na sumasang-ayon sa mga imbitasyon sa kanila? Wala. Di ba? Tingnan bihin. Yun, si Pulong Duterte umurong ang bitlog. Di ba? Hindi tinanggihan yung imbitasyon ng ICI. Ibig sabihin, may tinatago. Ito, ay busilak ang puso, mga bes. So, yun guys, ang aking pinaka-latest updates. Abangan natin ang investigasyon ng ICI tungkol dito. May lalabas naman yan sa social media. Bye and babos. God bless Philippines.